isang magulang, lalo tigit ang isang nanay, bakit siya natatakot mamatay kung may maiwan siyang anak? Kasi alam niyang walang ibang pinakamakapagmamahal sa anak niya, kundi siya lang. Swerte kung yung anak niya makakatagpo ng mabuting asawa o may bahay. Pero hindi mo kadugo yan eh. Kaya napakapalad ng ina at mamamatay siya ng payapa kung alam niya nagmamahal at nagmamalasakitan ang mga anak niya. Yan ang kaligayahan ng magulang na hindi mararamdaman kung walang anak na mag-a-adjust, magre-reach out, magbibigay. Sapagkat ang mga anak, ang mga magkakapatid, alam natin yan. Iba-iba yan. Hindi pare-pareho yan. Iba-iba rin ang pananaw. Kaya sigurado, may away. Iba-iba ng pananaw. Pero maiiwasan ng maraming away. Kung mag-away man, madaling magkakapatid. Kung ang pairali nila, hindi ang kanilang pananaw, kundi ang pananaw ng kanilang mga magulang, lalo tigit ang pananaw ng kanilang inay, sapagkat sa different mga pananaw na yan. Simple lang ang pananaw ng isang inay. Iba-iba man kayo, mga anak ko kayo, magkakapatid kayo. Kaya wala kang karapatan bilang anak lang na sabihin mo sa iyong ina, wala akong kapatid na ganyan. Hindi ikaw magtatakda. Wala kang kontrol dyan. Ang may kontrol dyan kung sino magkakapatid, nanay mo, tatay mo, sapagkat sila ang nag-alaga sa inyo, nagluwal sa inyo, nagpalaki sa inyo, nagpakain sa inyo, nagbigay ng buhay sa inyo. Kaya nga, mahirap ang intindihin para sa isang magulang kapag ang kanyang mga anak ay nag-aaway-aaway kasi, ay, pagbali-balik na rin man niya, ito galing lahat yan eh. Sa pusod ko pinatid yung mga pusod niyan, kaya nga magkakapatid yan eh. Isa ng kinahain yan eh. Isa ng naging gatas yan eh. Mawiwindang ang magulang, lalo tigit ang isang ina. Kasi hindi niya madideny, magkakapatid kayo. Kasi mga anak niya kayo.